Tuntanan. Last year, April, nagsabot ang mga pastors, kaubanan nato sa NLAMF nga mag-outing me adto sa tuburan sa Blue Hole. Sa GC, daghanang nitando. Pag-abot na sa pizza, anak ko ni Renda og ni Praise, mga tuta og tuburan kay wala pa ta nakaadto. Dala nga kuan, family bonding road trip. Wala mi katultol, nag-waze mi. Og tuod man, ato ipakita ang picture, naabot mi didto, nya tag-ana ninyo unsay nahitabo sa among sabot. Kamera ang nito nga mga igsoon. Layo kayo among gibiyahe, 3 ka oras. Nya pag-abot na mo dito, cameraman, amo na lang gi-enjoy ang time. Pag-abot na mo, wa pa dyan signal. Nya naamay piso wifi sa unhan. Nag-chat mi, Pastor, asa man mo? Yun sila, wala na lang minilahos kay abi na mo guway mo to nga kay daghan man ni tando pero pag actual nga buntag daghan ang ni back out nilahos sila sa Asturias kay ba mo asa dapit ang Asturias sunod pa jud sa tuburan naghatag sila og map i-search sila ni pastor apasa mi diri sa Asturias naani nga eskwelahan nya naami tunga-tunga sa bukid nga sudlunon kaayo, tunga-tunga na sa Danau ug sa Asturias. Tuon man nangita mi didto ug salamat sa Ginoo nga hapit na jud mi masaag. Gipara mi ni Pastor Boy. Kita ko na luyo na ni para ug nakit-an na mo sila. Ug ang aton title karong kabuntagon kay More Than Words. Labaw pa sa mga pulong. Ato ko nang ilitok more than words. Atong andamon atong mga Biblia atong pakliun daan sa Matthew 15, verses 1 to 8. Dili man ka pariha nga gipaasa mo, nagsabot, may lang sa sulti, kanya wala sa action, dili makapariha ato nga adto mo og tuburan sa Blue Hole, naa siguro tay mga kasinatian nga sasama ana. Brother, sister, mag-abot aning orasa, mag-Bible study ta. Natay atuon nya pag-abot yun daghan kay mo nagsabot 20 kabuk ang ni-react ni heart pa nindot pa kayong heart pag actual ikaw rang usa ang life group leader ay nito nga ang uban walay kuan bisan anino way nakitaan so karon ang context ang background ani nga chapter sa Matthew 15 na mga officials na ay delegation gikan sa Jerusalem. Ang Jerusalem kay giisip na nga sentro sa panahon ni Jesus. Ang tanan nga mga kadagkuan sa religious group naa dito sa Jerusalem. O kung sa tong panahon karon mo na na ay gikan sa Manila, di ba? Naatay something or kung adto ta sa lain nga lugar, oy naagikan sa Cebu, na ay something nga special kung asa gikan nga lugar ug mao ni ang mga opisyalis na agpadala og delegasyon dili lang usa ka tawo kundi mga Pharisees, mga Parisiyo giubanan sa mga scribes ang ilang tuyo nga ila yung giadto si Jesus gikan sila sa Jerusalem kay naa sila'y pangutana wala pa may online nga messaging sa una or email nangunay jud sila gipadalaan nilag mga opisyalis Pharisees and scribes. Matthew 15:1 atong tan-aw na itong mga Biblia, nag-ingon dira, atong basahon ang verse 1 lang. May pipila ka Parisiyo og mga magtutudlo sa balaod gikan sa Jerusalem nga miduol kang Jesus nangutana sila kaniya. Taganta mo background og spoiler alert, mahitungod ani mga tawhana kaning Pharisees ug scribes. Kaya ang ilang kasing-kasing, layo kayo sa Ginoo. Gigamitan og Greek word nga, ang ilang worship kay fruitless, vain gani, in vain, futile, ineffective, walay epekto, walay effect, pointless. Kung naamoy ballpen, dira, ang ballpen, walay ball, pointless. Useless, ineffective. Bisan unsa nakapuno sa ink, kung walay ball, wala ang pinaka-crucial.
Kinsa ba magamitan diri og Axe nga deodorant or Rexona? Kung wala ang roll-on, useless. Unsa man nimo imong tuslob imong kamot na imong kaman makalimot ka, naglimpyo kasi imong gums o nagfloss ka. Ang kaning mga Pharisees, nagsunod ni sila o gitawag sa pamaagi sa pagkinabuhi o Judaism. Ang kaning Judaism o Judaismo, kay religious system ni siya sa mga Jewish nga nagbase sa works of righteousness, magbunutan lang ta, sunod lang ta ana. Og ang nakapait kay dili ni nakabase sa pulong sa Ginoo sa Old Testament. Ang ilang kasagaran nga ginasunod in vain lang, pakita lang nga, oy, balaon ni Moises. Pero sa tinuod lang na ay hidden kaning rabbinic interpretation o tradition. Wala na nakasubay sa Bible. Mao na ang danger, Maigson. Mao na nga encourage ta pirmi nga magbasa ta sa tong Bible. Kay ang Bible mao ni ang kamatuoran, mao ni ang mo sanctify nato. Kung di ta magbasa, gamito ni sa uban nga naay laing nga tinguha. Pagkurap sa word, sagulan og tradition, nya mao na ipasunod sa mga tao, natural nag-abot ana atubangan sa Ginoo kay pointless yun na siya. Kay dili Bible based. Nakaadto mi ni Pastor Marlo, pat mi kabuok ni Life Coach Brian og ni Brother Barry, na ami picture dire. Dito mi sa Jerusalem, ug nakita jud namo mismo sa among mga mata kung unsa sila ka religious, unsa sila ka devout sa ilang mga tulumanon. O karon sa Matthew 15, makakaton ta nga ang word nga gihatag sa Ginoo through Moses sa Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, nakurap kay gisagulan sa tradition, sa ilang kaugalingong interpretation nga mo benepisyo ni kinsa man sa ila ra pong kaugalingon. Dili mo benepisyo sa mga tao, dili mo benepisyo sa kadaghanan aron ang pagsimba moabot gayud sa trono sa Ginoo. Arita sa verse 2. Mauni ang ilang pangutana ngadto ni Jesus. Ya tungod kay perfect man si Jesus, dili sila ka ako pangutana, adto nila gitira sa iyang mga disciples. Nakabantay mo nga ang yawa maningkamot pag-ayo pagtira sa usa ka tawo sa pamilya. Example, ang mama tirahan pag-ayo. Ya dili jud mada kay hugot kayog prayer life, sakto og devotional, masimbahon sa Ginoo, unsay buhaton sa yawa, adto siya motira sa bana or sa anak. So, mangitag paagi ang kaning gibuhat aton basahon. Nganong mo nilang pangutana sa delegasyon. Nganong naglapas man ang imong mga tinun-an sa pagtulun-an nga gipasunod kanato sa kinsa nagpasunod ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, kinsa nagpasunod ang mga ingna imong tapad, kinsa nagpasunod ka katigulangan, ingna katigulangan. Pero dili na kung naka-timing pod medyo tiguwang na magatan-awon, Brad, ayaw dili na. Elders na sa English. So English atong gamiton para di kayo hapdos. Pero tibi ang paningkamot na tog apply og mga products dira nya ingnon lang ta karong buntaga og tiguwang medyo sakit pod. Ang atake nila ngadto ni Jesus sa iyang mga disciples. Ilang giakusahan nga, oy napakyas man mo pag-observe sa tradition sa mga elders nga ceremonial. Kinanglan manghunaw, manghugas sa mga kamot. So ato ni ipasabot unsa man ning tradition sa mga elders. Sa next nga slide, usa ni siya ka body of extra biblical law. So pasabot extra biblical wala sa Biblia. Rabbinic ni siya, base lang sa lang interpretation nya ilang gi apply sa tanan, dili ni gikan kang Moises, nagikan sa Ginoo. Tradition nag-exist lang sa oral form. Dili gani written. Gipasa-pasa lang sa usa ka generation, gipasa sa lain sa ilang mga anak, gipasa sa ilang mga apo, hantod nga pasa na jud
sa taas kayo nga panahon ug nagtuo intaw na mga tao nga mauni sakto ni siya nindot ning dawaton ni sa Ginoo atong mga rituals, ceremonies. Ang law ni Moses did not sa next slide did not contain a commandment about washing one's hands before eating. Ang law ni Moses basi mo na ta nagpangaon na tong paniudturon di na ta manghunaw kay ingon ang pulong sa Ginoo nga di pwede ram di manghunaw. May soon common sense manghunaw jud ta. Nikahuman naanda nato nga tungod kay fellowship maglamanuhay. Kinahanglan manghunaw jud ta nigabot kung mahibong mo nigsud na to sprayhan og alcohol atong kamot kay para na sa hygiene nga purpose nga dili nato mapasa-pasa ang kagaw. Pero in context ani ang rabbinic law ilang gipamugos og gi-apply sa tanan wala man di ay ni sa balao ni Moises except para ra di ay ni sa mga priest nga gi-require nga manghunaw dili lang ni hunaw kundi maligo before eating holy offerings. Mo na nga sa itong pagtuon sa Biblia ang context importante jud kayo. Importante jud kayo. Labaw na sa tanan ang pagbasa sa pulong sa Ginoo importante kayo kay mao na atong pagkaon tag-adlaw. Amen. Arita sa verse 3. Si Jesus mitubag ug nganong naglapas man usab kamo susugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gisunod ang inyong kaugalingong pagtulunan. So once giatake ang disciples, Jesus rescue dayon, laban dayon sa mga disciples. Ug in second inference sa application ani nga verse sa atong kinabuhi ang yawa mo atake nato, mo atake sa atong pamilya. Ug salamat sa Ginoo nga naatay di lang manluluwa sa atong spirito, kundi manlalaban sa adlaw-adlaw natong mga pagsulay. Amen? Manlalaban panahon nga ang stress, ang anxiety kabalaka, depression mo atake, tanang mga negatibo sa atong nahuna nga mukawat sa atong kalinaw. Salamat nga naay Jesus nga nakabaton ta og personal nga relasyon nga andam mo defend nato gikan sa atong kaaway. Amen. Angay siguro natong hatakan og gusto nga pagpakpak ang Ginoo na pagkadalaygon sa Ginoo nga dilitan niya pasagdan panahon nga atakihon ta sa kaaway. Mao na nga niata hantud karon kay naay supreme being nga mutabang og nagtabang nato panahon nga giuyog ang atong faith dira ni Jesus. Amen? Jesus immediately took the offensive against the religious leaders. Atake yung disciples, pangutana, ang nakanindot kay biblical, nakabase, nakaground sa word, ang gitubag o gitira ni Jesus ngadto sa delegasyon, di ba? Kung mayroon delegation sa Asian Summit, taas kitong pagtanaw. Kinahanglan mga late ang tanan, kay naay mga importanteng mga tao, hunong ang tanang traffic, butangan og tarpaulin tanang mga batik nga balay, ang katong mga batik na, dili na, pasulubon og maskara, wala, pakapin lang to, ang mga uban, gi-check-in ato sa Suliya kay para matago ang kakabos sa Pilipinas. Pero si Jesus, iyang gi-defend against aning mga tawhana. Dili Asian Summit akong kuan basin mahibilin nato unahuna against the Pharisees and scribes. Nganong nagpadayon sila pag-break sa direct command ni God. Unsa man ang direct command? Verse 4. Bible check daw tabi basin nang uban wala na naginahina na magsundili na to ikauwaw ang pagdala sa pulong sa Ginoo. Amen. Dapat proud ta nga maglakaw padung sa simbahan nga nagbitbit sa tong Bible. Ang uban kay di magdagbag sa una karon mahibong ta magbag naman magnapsak naman unsa may sulod ana ang Bible gipasak dito sa alam atong dili nato ikauwaw ang maayong balita. Amen. Yung si Paul, I am not ashamed of the gospel. Matthew 15:4. Kay nag-ingon ang Dios, tahura ang imong amahan o inahan. Ina imong tapad, tahura ang imong amahan o inahan.
Kasi nang uban ba na gikan na kahiubos karon gikan nag-away. So tahura ang imong amahan o ginahan. Ug bisag kinsa nga magsultig dautan batok sa iyang amahan o inahan kinahanglan nga okay, in context ita. In biblical times. Basta na natay kabasihan or at Attorney Jorel, maong ako tong nabuhat, ako tong nabiya na hitabo sa Cebu. Gipatay niya ang iyang amahan, iyang pinaagi, gikulatan niya, gisumbag, anto na nag internal hemorrhage. Dili ni applicable sa atong panahon. Again, context. Importante kayo nga magbasa ta sa pulong sa Ginoo. Jesus cited, kapila ni nga commandments sa 10 commandments. Apangutan na sa imong tapad, pila ka book ang 10 commandments? Sa 11. Kapila ni ang honor your father and mother. Kapila? 5. Ikalima. So, atong ablihan na itong mga Bible, atong tanawin kung ikalima ba dyan sa Exodus 20, verse 12. So, bisa na sa screen, ako dyan mong gi-encourage, gi-invite ka, i-open ninyong Bibles. Kaya ikuha na lang na, supplementary na lang na, visual aid na lang na ang nasa screen. verse 12 sa Exodus. So mao ni ang gikutlo ni Jesus. Tahura ang inyong amahan o ginahan aron motaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. So atong makita nga giatubangan ni Jesus og dako kay nga samin ang kaning mga Pariseo og scribes nga ang kani ilang gitira sa mga disciples kay null and void. Walay effect kay una sa lugar, wala ni siya sa pulong sa Ginoo. Extra biblical ni siya. Atong abantihon, Matthew 15:5. Apan nagtudlo kamo nga ang usa ka tawo, si Jesus ang nag-ingon ani, mahimong moingon sa iyang amahan o inahan. Ang ako untang itabang kaninyo, mao ni ang extra biblical nilang tradisyon. Ang ako untang itabang nimo ma gihatag ko na sa Dios. Medyo naay ko shady, naay something suspicious ani nga tradisyon. Ang mga Pharisees pwede nila i-approve nila mo ana ang usa ka Jewish nga lumulupyo, ordinary nga Jewish rabbi. Ang kani nga butang, example lang ha, dalo na ko sa itong panahon karon. Ang parents or ang mama ni kagabi maglisod siya tulog kay alimuot. Karon padong ni transition mata padong sa ting-uwan. Pero pag panahon sa summer, alimuot inyong kwarto nigdayong katog. Kung naay aircon medyo bintaha. Example lang, wala electric fan imong mama kay naguba o paniabot yang gi-order nga Jesus Life para balag mag-burn out maka-andar gihapon. Nya naaunta kay extra nga electric fan. Nya bugat man sa mong kabubuton kay naamang kunuhay sentimental value. Kuan ba ni nga electric fan katong way palabad na kisay na electric fan nga way palabad. Muna mo hangin man ni asam ni gikan isulsul ninyo yung kamot tinuod wa jay palabad. Nya giwithhold sa anak kay kani nga rason sa tradition. Di lang ko ni ihatag ni mama ug papa ang electric fan kay ako ning paggamit sa buluhaton sa Ginoo kay panhington sila ni Bible study. Magsunod tayo sunha para dita makon akong gidala sa tong panahon. Pero sa tinuod lang ang electric fan nga katong way palabad kay tuara sa imong balay. So, gi-invalid
sa mga rabbis, ang Exodus 20:12, pinaagi silang tradisyon, nga, oy, akon ipagamit sa Ginoo, pero wala di ay. Gihimong rason para pag-withhold, pagpugong sa pagtabang unta sa ginikanan. Sabta na to, Maigsoon, ang point ni Jesus ngadto sa mga Pharisees ug scribes. Amen, nasabta na to. Akong punan og example para sa katong naglisod og kuha. Na kay extra nga kwarta. Unya ang bayranan sa gipuy-an sa imong ginikanan or sa imong papa or mama, tungod kay taas ang rate sa MECO or LECO man sa Latino, ang bill gipit sa budget kay napay maintenance, unya na unta kay extra nga pwede mahatag. Unya gihimong rason tungod aning naay extra biblical, ila na lang interpretation nga kung ipaagi ko ni murag money laundering gani para mahimo ko nuhang limpyo ang paggamit sa kwarta, ako ning ipagamit sa buluhaton sa Ginoo. Imbis itabang nako sa bahalag maputlan to sila kuryente, anad bitaw to sila kandila, mao to lang sige paghambog sa unang magtuon sila, maano sa anad na to sila. Giwithhold nimo ang tabang para sa amahan ug inahan. Imong amahan ug inahan gigamit ang ngan sa Ginoo para pag-withhold, ya makarason na ka, ko katabang kay naa dito. So mao ni ang point sa argument ni Jesus. Amen, nakakuha na ta, Maigsoon? So abanti ta. Sa ato nga rason, haana sila valid, limpyo na kunuhay ang ilang konsensya. Nga dili na ni magamit kay kuha na ni, separate na ni. Consecrated na ni para sa Ginoo, pero ang tinuod to araday gi-order ra di ay sa kuan sa Temo sa Shein giadto ra di ay sa bisan unsa mga trivial imbes matabang, so mao na ang point. So ang kani nga tradition kay maro-maro jud ni nga paagi para imbes moabot ang blessing, ang tabang ngadto sa amahan ug ginahan, matago na, makumkum na. Ug ang nakapait kay gigamit ang ngalan sa Ginoo. Ug kaning action kay gikondenar ni Jesus. Kay grabe ka hipokrito kaning mga tawhana gikan paunta sa Jerusalem nagtuon sa balaod. Kay in the end ang katong kwarta kunuhay nga gitago mubalik to sa ila ra pong gipasigdahan nga tradition, mubalik ra pod sa mga Pharisees. So mauna ang gibadlong ni Jesus. Verse 6 sa Matthew 15:6. Sa ingon ni ana, gitudluan ninyo siya, ang tao, sa dili pagtahod sa iyang amahan. Kini maoy inyong paagi sa pagsalikway sa pulong sa Dios. Aron ang inyong kaugalingong pagtulunan maoy matuman. So, klaro kaayo ang point ni Jesus. Ang ilang atake sa tinunan kay invalid ang punto ni Jesus ngadto sa ilaha kay perti ka klaro gikutlo gikan sa 10 commandments. Samtang paminaw nila nga spiritual kini atong gibuhat kay para guni sa Ginoo. Maato ako ning i-summarize kani nga part. Ituyo ra di ay para pagkuan lang. Para lang sa kagalingon. Selfish nga motive ug selfish nga resulta. So mao ni ang context sa main nato nga hisgutan karon. Nga atong gikuan sa tong title nga more than words. Kanina mga tawhana wala nagsubay sa Biblia gipun-an pa nila arita sa main nato nga hisgutan. Verse 7 ug verse 8. Pwede na to dunganan sa pagbasa ang verse 7 ug 8. Ako mong gihangyo sa pagpanindog. Ug atong kusgon ang atong mga tingog sama sa gikusgon sa atong pagkanta ganina. Matthew 15:7 ug 8. Mga tigpakaron ingnon, husto gayod ang giingon sa Dios pinaagi kang Isayas, mahitungod kaninyo. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Magpray ta kadali. Lord Jesus, salamat sa imong mga pulong
Ginoo, salamat nga nag-uban ka namo sa mong panimbahon karon. Ginoo, among gi-celebrate Ginoo ang imong pagkamaayo sa tagsa-tagsa nimo ka kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong nga among pagasawan. Ginoo, nag-pray kami Ginoo nga moabot kini sa bisan asa nga dapit sa kalibutan. Ginoo, ang magamit kini namo Ginoo aron sa pagtubo sa adlaw-adlaw namo nga pagsunod. Ingon nga mga Kristohanon, tanan Ginoo nga mahitabo ug nahitabo karong adlaw, padulong nimo ang tanang dungog ug himaya in Jesus name. Amen. Makapanglingkod ang mga igsoon. Pakliyon na itong mga Bible sa Old Testament, Isaiah 29:13. Kung nakinumdum mo, panahon nga gitintal ni Satanas si Jesus, katulog ikotlo, it is written, puro word ni God ang gisalipod o gitira ni Jesus nga kan Satanas. Isaiah 29:13, mauni ang gikutlo ni Jesus sa Matthew 15:7 ug 8. Ang Isaiah kay nag-una ni siya sa Jeremiah. So mauni ang quote ni Jesus. Ug miingon ang Ginoo, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa unsa? Sa pulong lamang, apan ang ilang mga kasing-kasing halayo kanako. Ug ang ilang pagtamod sa ako mga sugo samara sa ilang pagtamod sa sugo sa mga tao, pinaagit sa pag-unsa pag memorize, babalik-balik, mechanical. So sa next slide, ato ning focusan kaning duha ka phrase. Dili ni siya kanang phrase nga mag-sound check ha pag conference ba. Sound check. Kung mag-sound check ang mga worship team sila, mo ana mi. Sound check, kasi nga itong microphone. Sound check. Ano mo jud si Zain, soundman man ni siya sa Win Palumpon. Unsay sunod nga word sa sound check? 1 2 3. Kauman phrase. Sound check. 1 2 imbis praise kay phrase. So kaning duha ka phrase kauban ni phrase Ella o ni Naphtali phrase, honors me lips o ang usa ang ilang kasing-kasing kay layo. Dili ni para sa kanta ni Celine Dion sa Titanic nga ang chorus gani sa My Heart Will Go On, near far wherever you are, dili ni ang kani kalayo jud. Ang baba, dool kayo, mag-abot ta sa Blue Hole. Pero ang kasing-kasing, wala day plano mo adto, nakasuway na mo, gi-invite mo, ang inyong baba, nisugot na yun. Birthday na ko, karong kuhan, maadto ko. Pero ang kasing-kasing kay, layo day kayo, nagplano na nga, wala. Kung ang inyong kasing-kasing ni kuhan nga, dili, kay nakailakaw, isulti na lang nga, ang kasagaran na to, safe nga answer no, kay basin, suwayan nako, paningkamutan nako. Ang kanang tanan mga tubag kay dili ang pasabutan na. So kung ingana gani ayaw na lang na andami daan og head count sa kuan sa lingkuranan. Kining mga tawhana sa next slide, nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Focus taning kining mga tawhana or these people. Sa context, sa Jewish way of living, kaning Pharisees, mga Jewish sila, mga Hudiyo. Kita, sa itong panahon karon, unsa man ang atong mga tradisyon, nga nasa itong una-una, kinahanglan, musimba ko. Kaya para panalanginan ko, kaya kung di ko musimba, ni Kalunes, magkadimalas ko, kwanta sa itong una-una na, gipasa-pasa sa ito, kinahanglan musimba ka, kaya kung dili, basi madisgrasya ka. Magiging mga tradisyon na siya. Pagdawat na to ni Jesus, Colossians 1:27, Christ, nagpuyo na to, nag-indwell. Natay hope of glory, natay paglaom. Dili na magbase magsun nga masigugmaon padyud ta sa Ginoo tungod kay watay absent pag Domingo. Unya kung mapalta ta, ma-skip tag church, base hindi ko i-bless, di na ko higugmaon sa Ginoo, dili. Kuan na safe na nga paghunahuna. Ipasapasa na siguro na tradition na sa online or bisan asa na to nadunggan. Kinahanglan mo simba jud ko maigsoon. Ang truth, wala na tayo mahimo o buhaton pa nga mo pausab sa atong status, sa atong standing dira atubangan sa Ginoo. Amen?
Pero di na ito abusaran. Kay basin mata, ay, okay raman di ko masimba. Unahon lang kuning mga kuan. Timanan na to nga, set apart na ta. We are called to be holy. Atong gisgutan last Sunday. Set apart. Dili na ta mo compromise. Di na to abusaran. Ang freedom, Galatians 5:13, nga, gawas no naman ko. Himuon na to nga lisensya, nga magbuhat na lang po pasagad kung unsa ang abot sa tong unahunag kasing-kasing. So, usala na ka modern nga example. Or, kinahanglan mo hatag ko sa offering, kinahanglan mo tithes ko kay para, nabi ni hunahuna po sa uban, no? Muhatag ko 100 para, mura na manghod na lang sa scatter, para sunod mo himo ning 1,000, nakaabot na sa hunahuna. Dili na to ikaw sa wala pa ta na grounded sa pulong sa Ginoo. Niabot yun na sa itong nahuna siguro. Nga, ihugo ng 10 pesos. Kaya ingon dito nga, i-multiply, pilo-piloon ni sa Ginoo. Ikaw na bahala, Lord, pila ka pilo. Basin, sunod, abot ni 100 na. Yan, ang makalubog magudani, makalawgaw. Kaya nihatag ka si Monjis, paggawas ni mo, nakakita ka 100. Nagtuo ka nga, blessing to sa Ginoo, pero ang tinuod, na-violate pa dyan mo ang usa sa 10 commandments nga nangawat. Kaya dili to imuhang 100. Imbes, nagkinahanglan ato, imo pa dyan gikuha, yan nagtuo ka nga blessing to sa Ginoo, katungod kay nihatag ka, mga sayop na yung mga tradition nga nasa itong nahuna, karon sa itong panahon. Ata, what's Ginoo bless ko, no? Kay maigsoon, suma sa gugma, sa tukmod, sa itong kasing-kasing, nga atong ipugas. Wala na ta nagunahon na kay para na sa buluhaton sa Ginoo, para na sa gingharian sa Ginoo. The moment nga ato nang gihatag, gi-offer sa Ginoo, gi-sanctified na nga financial blessing, kanang nga financial aspect. Ug kita ra jud tanan pod ang nagpahimos ana. Nagamit na pagsuporta sa mga Bible studies, sa mga maintenance, pagtabang, unsa pa may lain nga modern nga tradition nato. Ganta mo clue, mugawas ni siya, unsa naman taron na June, July, August, September, mugawas ni siya sa inyong mga kortina, sa inyong mga cellphone. So, si Jose Marichan. Pero unsa man ang pinaka-root nga naa si Jose Marichan? Christmas. Usa sa tradition, nga atong ginasunod, nga wala sa Bible, pero gidawat na lang universally, kaya ang dili na to i-celebrate ang birth ni Jesus. Ang kaning December 25, pero ka nag-ingon nga, di na ta mag-Christmas ng December 25. Napasapasa lang nga tradition. Unya, ang kaning pakapin ani, wala po ko na, ni personal na nga conviction. Tradition sa Christmas, ang gitawag, nasa kanta ni Yoyoy Villame, Christmas, tagantang mo clue. Christmas tree. Wala siya sa Bible, pero atong ginagamit. Resurrection Sunday, na biblical. Easter, di ba wala? So kani mga butang, mga tanong mo, Halloween pastor, asa man? Wala. Musigway lang ko, ang number 1 nga occasion sa gi-celebrate sa tibok kalibutan kay unsa? Number 1, pinaka-gi-celebrate sa tanan. Number 1 kay Christmas. Father's Day man sunod Domingo. Ako na lang isulti daan para makapalit mo daan sa DIY o sa Longwin. Maabot pa 7 days o 3 days ang inyong orderon. Maabot inyong regalo para sa inyong mga papa. Ang Father's Day sa ranking sa celebrate sa kalibutan nga mga okasyon, kapila. Kung Christmas number 1, ang Father's Day kapila. Gitaganta mo clue para mahimong inaro na to. Out sa 20 nga top nga mga occasions, mga holidays, mga selebrasyon, kapila ang Father's Day out of 20 kung number 1 ang Christmas. Ikalima, kinsa pa mo kuan? Mo guess, ika-15, luyas mga papa no? Ika-20, ika-last maigsoon ang Father's Day. So ang Christmas number 1, ang Father's Day sa mga papa, nagsunod Sunday, di lang kayo na taas sa katawag expectation. Kaya ika-20 rata sa lista. Di ta mag-expect nga dalon ko sa Marina Seaview o sa Tops.
makontento na ta kung palitan tag boss Rex nga manok ni kadomingo mangulit ta sa balay paimnon mo ko makontento na ta mga papa kay base sa study ika-20 ra ta sa okasyon. Ang kaduha di mo mga tanaw sa kaduha sa Christmas kalag-kalag Halloween. So mas importante pa ang mga ungo kaysa mga papa. So mauna ang tradition. So wala ko nagpadungog-dungog nga tagaimin ninyo kuan ni kasunod semana kanang mga nindot nga mga giveaways. Wala. Gusto pa maglain nga example, modern example? Natoy usa kay gayon nga dito mi sa mall nang nagduko man ang cashier. Pagbayad na nako, panghangad niya, nakuyawan ko kay abi na kog naunsa ang iyang agtang. Puti kayang naong kompleto sa unsa mga pahid-pahid doon sa mga girls. Ayun na magsulti kay chinsansa wala man gamit anaron. Medyo karaan na. Oh, pants mga ngana. Paghangad kinaamay itom nga wala ka ba nga hugaw yang naong. Paglaka naman sa unan, tanan man may itom ako wala lagi ko. Usa sa tradition, wala sa Bible kaning itawag og kanang Miyerkules jud. Mana unsa mga adlaw ang Ash Wednesday? Miyerkules. Pili Huwebes lang ko magpabutang. Ash Wednesday wala sa Bible. Sama sa gitudlo extra biblical rabbinic dili mosaic law. Aware tang tanan nga naay nahitabo nga linog pag June 8, first day of school. Nagtuboy ang mga tao nga salamat sa lupang hinirang nga naluwas ang mga estudyante pero may igsoon salamat sa Ginoo. Dili tungod sa tong flag nga na-spare, naluwas ang mga estudyante. Nakita dyan na to ang lip nga service. Gusto kayo mo simba, pero panahon sa katalagman, ang kasing-kasing layo kay sa Ginoo. Pag uyog yun, ang nanggawa sa baba, kasagaran sa ipos, kay yawa. Ang yawa kay nara dito, nag-inom dito kape sa kuan. Sa siya nga lugar. Pasangin lang, gitawag man ko ninyo. Kita to sa mga videos. Pero daghanpod ang nagtawag nga Jesus in Jesus name. Salamat ang mga tawhanang ang kasing-kasing duol sa Ginoo. Bisan giuyog na. Inga na importante ang proximity sa atong heart, sa word, para maduol ta ni Jesus. Kay kung layo atong heart, ang atong baba, oray duol, panahon sa linog, pangutan na imong tapad, pag linog, kano sa naglinog? Sa Bugo, September no, wake me up when September ends, pag October na, pag linog sa Bugo, pangutan na imong tapad, kung unsay nagawas yung baba. Natug na, paglingin mo, oy, lain man nigawas sa may kuan. Nay hulmigas si sod kay or ok. Mutanong tag video nga ang lip service kay useless kayo, pointless kayo. Ang Jollibee bago gi-renovate sa usa ka building block, ang ibabaw kay Love Radio. Nabatay Love Radio diri sa Cebu? Na ibabaw Love Radio, Jollibee. Pag tayo jud, ang ubang mga tao nakagawas na. Pero naay crew or mga crew, tanaw na to ang video karon taod, nga wala lang nagsulti nga panggawas mo. Kundi naay action, naay kasing-kasing, naay puso, kung sa Tagalog pa, naay pagbati. Ang ka importante ang heart. Kaya kung nagsigil-singgit, panggawas mo, pero walay kasing-kasing nga, mutabang mo, sulod dito, irisgo ang kinabuhi. Basin, timingan nga, mahugno na dyan, mubigay na ang foundation. Atong tanaan kadali ang video, palihog, Brother Mac.
Thank you, Brother Mac. Ato nakita nga kung lip lang to, magawas mo. Kung wala tong duha ka tao, huwag na pa tong katulong nga tao nga ni action pagtabang. Pisat ito nga tao, patay dito. Kadako ato nga building. Si Jollibee, ingon na to, bida ang saya. Bida jud, ang uban nga AI, nakadagan si Jollibee, pero sa actual nga video, nahimo yung patty si Jollibee sa Yum Burger. Pero joke aside, may igsoon, ang lip service kay useless kayo. Useless yung kayo. Ang uban nagbuhat, wala na ko gipakita ang video. Nga panguntra sa linog, way gisulti pero na gibuhat. Unsay panguntra sa linog? Pag linog yun, uyog na kay sakyan na, ambak-ambak ka pero mahunong daw ang linog, mauto gibuhat sa uban. Nabay nagbuhat na maglinog, magambak-ambak kay para di malipong, di ang ambak-ambak. Ato na sa New Year para mapunan na tong height. Pero sa linog, naman ito yung video po, dapa! Unsa man ni red? Paglinog na, uyog na, dapa! Itudlo sa eskwelahan, duck, dili itik, duck, yuko, cover, and hold. Dili dapa, mahapa ka, mas dako nga area sa mong lawas, ang posible nga maigo. Examples of lip service today. Andam na mo, may example? Ingna sa imong tapadaan nga dawata igsoon, dawata. Number 1, Sunday only Christians. Mata, Lord, watras sa kadali Mark 12:30. Gusto kita musulti ani. Lord, I love you with all my heart, all my soul, all my mind, all my strength. Pero Domingo rata makitaan. Lip service, Lord, higugmati ka, pero di ta makitaan sa ubang mga buluhaton. Mas makitaan ta dito sa ICM, mas makitaan ta sa mga suruyanan. Mas malabyan ta sa tumbalay, nag-inom-inom o nag-handay-handay. Lip service na sa atong panahon karon. O gipadlong ta ni Jesus ana. Dito na paundayunan. Kaya kung ato ng pandayunan, mahugnuan jud ta sa dako kay nga building, panahon sa pagsulay, panahon sa tentasyon, mahug jud ta. Example number 1, Sunday only Christians. Ingnay mong tapad, be better next time. Naaman jud tay mga lapses, pero may igsoon, dili na to pandayunan, kay nakahibaw na ta, informed na ta, kay baw na ta sa pulong sa Ginoo. Bisan unsa tong rason, walay mas taas nga angayan hatagan sa tong kusog, sa tong paghigugma, sa tong nahuna, kundi ang Ginoo lamang. Amen? So ang tanan, of course, nag-involve ni og common sense, og logic, pero kita na mo timbang-timbangan na, og matag-usa na to, manubag ta sa Ginoo na. Kung lip service lang ba, or gikan jud sa atong kasing-kasing. Urang, atong nahuna, Lord, exclusive radyog ko para nimo, imuha radyog ko, Lord. Mauna nga, Domingo radyog ko mo simba. Domingo radyog ko mag-ampo. Domingo radyog ko ninyo madunggan nga magkanta og worship song sa uban nga adlaw kay lain mga secular songs. Arang-arang ta to mga love song, kato pa yung kanta ni Cookies. Unsa na kanta ni Cookies? Bisaya kung dako, sana. Okay naman na mga instrumental, malingaw ta sa mga AI nga mga edits, mga renditions. Pero may isang dili ta mahimong Sunday only Christian nga sa ubang adlaw di ta Kristohanon. Nagmaskara ta, nagcompromise ta. Sa Domingo kay dili ta mo inom og ilim nung makahubog, pero sa Lunes pa nung Sabado kay pwede. May isang lip service na siya. Sa ubang adlaw kay sober ta, natay self-control. Pero sa ubang adlaw, appeal ta sa mga illegal, mga substances, illegal drugs, suyop, o may budget, rugby lang, ito sa balay, pangkuan lang, konsumo lang. Sa ubang adlaw, dili ta mag-pray. Domingo lang, exclusive radyo kayo. Ning Domingo, Jesus para sa imuha. Sa ubang adlaw, di ko mag-ampo.
Di gani ko magpasalamat sa lami nga pagkaon. Di gani ko magpasalamat sa protection. Maigsoon, dili na ta mag-lip service. Dili na, undangon na ta na, wala na pulos. Giila na nato itong kagalingon kay Jesus, God cannot be mocked. Matter pa sa James. Walay effort sa ubang adlaw. Intentional man guni ang pagbasa sa word. Intentional. Imo dyan yung tuyuan. Imo dyan yung gahinag panahon. Imo dyan ibutang imong cellphone, ipalayo nimo, mag-upload yung kasi mong Biblia, magbasa ka kuman, mag-pray, or while nagbasa ka, magpatukar ka og worship songs or praise songs, mauna magson dili ta mahimong para maduol lang atong kasing-kasing sa word. Ikaduol na to sa word, mas maduol ta, mas makaila ta ni Jesus. Ang ubang adlaw kay wala effort pag kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Dili na ta mahimo ana magson. Ingna mong tapad, ayaw na. Undangi magson magtinarong na ta sa atong papangalagad sa Ginoo. Sa atong balay ang Domingo walay away. Pero sa Lunes pa dong Sabado, ang almusal ay sigawan, ang hapunan natin ay tampuhan. So, tabangin ko ninyo, ang merienda pagdududa. Ngunit, pa man, wala nang hahanapin pang iba. Ayun, napatay, nawagtanan ako. Kinsa mo din sigsultig away-away na, napatay ko. Sige na, away-away na to. So, bang adlaw, away-away, pero sa Domingo, labing kayo, mag-date sa Newtown, napay kandila, nagpanihapon. Pero sa bang adlaw, di magdungag kaon, magsig-cellphone, maigsoon, dili, undangon na tanang lip service. Medyo katawanan siya, pero habaw ta sa matagusa. Nga, kitang tanan, guilty yan eh. Lord, love ka. Hindi mo basag Bible. Na yung manag-uyab, love kay tika, pero nakikitag na ni Agi. Sulob din sa eyeglass, sunglass. Ang ulo kay narito, ang mata. Dili tayo nga na mga Kristohanon. Prayer meeting. Gitawag na ni, girebrand na po ni. Prayer and worship. Sa mga pag-ampo na mga pagdaig, kanya na, Lord, mag-ampo dyan ko taga-adlaw. Pero sa prayer meeting, sa simple nga, sa ka-oras na lang, sa una, o sa ka-oras ito nga, sa una pa dyan, kay duha na ka-oras, karon nagkamubo, maglisod pa dyan taggahin og panahon. Dili na ta, mahimong Domingo lang, exclusive kayo. Sa Domingo, ang paggamit nato sa word nga Jesus, kay Jesus, sa uban nga adlaw, gigamit in vain pagpamalikas. Undangon na tana maigsoon. Ang kaning lip service nagpakita ni sa unsay na sa tong kasing-kasing panahon nga mabalaka din ta wa tay kuan narada ay sa baba wa tay pagsalig sa Ginoo. Say mag-compromise ta na blend in na ta sa kalibutan. Kaduha kay medyo hapdos na kayo ang kuan sa uban. Kuan na sana itap sa na yang abaga. Nindot man dyan, pinangga ta sa Ginoo nga badlongon ta kay kun di ta pinangga, pasagdan lang taon sa tong buhaton. Kaduha, public online display of values. Unsa may pasabot ani? Sa social media, nindot kayo post mga Bible verse, mga quotations about pagtabang, pagtuo, paghigugma, social justice para kang rene o kang divine nga nalumos atol sa linog sa June 8 mga bag-o nga recruit sa Ateneo posta kinahanglan matarong atong gobyerno ang atong image nindot kayo sa social media pero privately sa atong kwarto sa atong balay mismo sa atong kung dili ta mahimo makatabang gani paghatag og plite sa atong mangmod nga mga eskwela. Sa social media nindot kayo manggihatagon jud kita nagpamanihan pa ta sa social media nang hatag tag kwarta pero sulod sa atong balay. Ultimo pagpalit og pan, pila ra man rong pan? Kato man pong pan, croissant man pag gi-request 160 man pud ang usa. Te, mga kong pangkape. Bala man ka nang hugog 5 dili ka to kuan.
Starbucks or Tom and Tom's nga kuan tag 200. Unforgiving kita sa social media, nindot kitong post. Nga, labon another, magpisa na, pinasaylo ay. Pero sud sa itong balay, ang mangkahiubos, laom na kay gamot. Imbis dili pa unta ta, tiguwang tanaon, kay 20 pang edad, mura nag 40, kay ang kahiubos, naggamot na pag-ayo. Lingi ay mong tapad kung tanaw, pilay edad na. Nindot na itong uban, no? Kay 50 na sila. Pag yun, ay, murag 30 pa man ka. So, salamat sa Ginoo. Sa social media, nindot ka itong post, pero naatay gitaguan. Sa itong post kay pure kayo, purity, sexual purity. Pero sa itong kwarto, nagsigig tanaw og pornography. Mauna nga public online display of values, lip service, Kristohanon ko. Pero sa balay, sige ka dito, ay, pangkuan raman pang inom-inom lang para ma-relax, para makuan. May suon, lip service na siya. Ikatulo, mechanical praying. Unsa may pasabutan Gi-memorize lang ang pag-ampo, wala sa kasing-kasing, samtang nag-ampo ang unahuna, to adito, unsa to ang assignment, unsa to gi-leksyon ni ma'am ganina. Memorize prayer. Dili na tani pasagdan atong unahuna. Samtang nagpray ta gikan sa tong kasing-kasing atong prayer. Di na to pasagdan nga maglatagaw ni siya. Nya gi-ignore na, gibaliwala na ang atong active nga relationship, communication gun ang prayer. Two-way communication. Kita nagstorya ang Ginoo, makigstorya pod nato. Sa daghan nga paagi, small voice, through His word, daghan nga paagi. Nature, o ikaupat, ang last, sa examples of lip service today. Prioritizing man-made rules. Unsa may pasabot ani? Sama sa mga Pharisees, nag-emphasize pag-ayo, mao'y gisunod ang cultural traditions. Strict religious aesthetics. Para kuan lang, Diyos nun kay tanawon. Kuan jud kayo, balaan na nasi kuan, tawgon kasi yung trabaho ng pastor, pero kabaw ka nga, ikaw na lang naa dito sa inyong locker room na akay gibuhat nga dili maayo. Undang ko na tanan maigsoon ang lip service. Nga giuna na to ang mga rules above showing genuine love and mercy to people around. Giuna na to ang rules nya wa tay pakabana sa tong isigataw. So once again atong basahon pagbalik ang atong main text sa karong adlaw Matthew 15:8. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. So unsa man atong buhaton nga nakadungog na ta? Adlaw-adlaw ta magbasa sa pulong sa Ginoo. Di ko mapulan, adlaw-adlaw gyud ta magbasa. Pidi man hard copy, electronic copy, unsa atong paagi basta makakaon ta sa pulong sa Ginoo. Adlaw-adlaw nga pag-ampo. Adlaw-adlaw nga pagdaig sa Ginoo, magkinaon sa man atong sitwasyon, bati man o nindot, angayan ragyod nga simbahon ng Ginoo. Kung malipayon ta karon na tay blessing abunda ta, wata nagipit, wata sunod sa mga bayranan, nag-una ta sa mga bayranan, andam na ang parabayad, simbaha ang Ginoo. Kung gipit ka, nagsunod ka, simbaha ang Ginoo. Obey God's word, dili lang ko to sa pagbasa niya, o di po tam obey, service na pa na. Ug atong sundon, unsa ang leading sa Ginoo. So, ano na sa take away, ato na ning i-wrap up. God is ultimately concerned with the posture sa atong kasing-kasing. Kung unsa ni, asa ni, nag-atubang, unsa ay position ani, basin layo na kayo, i-examine na itong kagalingon. Over blind, sunod lang, nga pagsunod, sama sa, dilita kita, nagsunod lang ta, kung unsa gisulti, mauni ang ritual, ang laing nga word sa ritual kay ceremony. Mauna man ni naandan, sunod na lang ta, bahala na, unsa gisulti sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, if the motive is not authentic or dili genuine, baba lang, dili genuine, pastor mo, ato dyan mi sa tuburan, dili genuine, the action is ineffective. So ang pangutana, okay na ba di mo, mahimo kang ineffective, dili epektibo? Dili, walay gusto na to, na kay waste na sa time, energy, sa tong resources, financially, sa tong kusog, sa tong emotion, kung dili ta epektibo. Huwag ako nang i-close sa usa ka story ni Pastor Arnel. Pastor Arnel.
naay may picture ko kuyog ni Pastor Arnel, siya ang nagda sa conference pag Friday. Si Pastor Arnel Cadillena. Pag 1980s, mao ni ang setting sa story. Ayun lang siguro i-zoom. Ana lang siya para dili man ako ni-request si Juliet ni hunghung siya nako na makoy kanid siya. Pastor ayun i-zoom. Ana lang. 1980s ang setting ani nga story. Ang ilang pamilya kay atheist. Wala ni tuo o Ginoo or bisan unsa nga klase nga supreme being. Wala gituhuan, wala gihadlukan, wala gihigugma or kuan anything nga na. Ang iyang papa kay usa ka trabahante sa pier. Usa ka official na ay ranggo ug na influensya. Nga tungod kay na influensya ang iyang papa, ang tanang gamit sa balay kay gikan sa kawat. So, mahon na to, medyo custom officer or something nga na. Ang mga gamit nila sa balay, ilang mga radyo, ilang mga salaset, ilang pagkaon, gikan sa kawat. Uy, kahadlok sa Ginoo atheist. Panahon nga mag-birthday, na mag-birthday sila ha. Last Sunday, nag-isip na tanong, pila kakadlong mag-birthday, usara, yung Pride Month, sa kabuwan. Sa ila, kung mag-birthday, kay tulok adlaw, magsugod og Biyernes sa hapon, mahuman og Lunes sa buntag. So ingana ka hardcore ni nga pamilya mo party. Nganong tulo makaadlaw, maka-afford man sila tulo kaadlaw. Tungod sa klase sa trabaho sa iyang papa nga kutob sa moagi nga produkto sa pier adto sa Manila para ma-release ang shipment kuan ang mga ilimnon. So gitawag sa ilang subdivision, may kaya sila. Nasa sa subdivision ng Puyo. Gitawag ang ilang balay og beer house. Grabe kayo ang inom tulok adlaw. Na ay gipang imbitar nga mga babae nga abanganan o tawag sa tawag GROs. Ingana ang klase sa ilang pagkinabuhi. Patuyang tungod kay way kahadlok sa Ginoo, dakog influensya sa ilang lugar, pakabaton og armas bisan way permit. Kung naay matripingan, pahunungon, matod sa iyang account, tutukan tungod nabay mahadlok diri nga tutukan kag kuan 45. Panington ta kung kita lang tag kuan nya kana ganing bisan duaan lang kanang ergan magduwa tong mga bata, magduwa sila nya napulan na sila nya kadugayan ikaw na ilang posilon tagbaw may tagtabon sa tong mga sa mata. Ang katong mga tao nga iyang tutukan sa iyang papa. Bisan sa iyang ipabuhat, sayaw pod pagkantahon. Kinding-kinding, wala pa na ang kanta. Grabe og influence og power ang ilang pamilya. Usa ka gabi nahibong ang iyang papa kay ang ilang igsuon sa iyang papa, ang iyang uncle ni Pastor Arnel. Amay kasika sa kwarto. Isa ka iyang papa kay na-concern siya na unsa ang iyang igsuon. Pag-abli niya sa pultahan, kay nakita niya pag ang iyang uncle ni Pastor Arnel, matod sa story, ang ulo kay naa sa buko-buko. Bisan saan ako, di dyan ako ma-demonstrate sa mga tubanan mo balik. Nagbali ang ulo, nasa buko-buko, niya naglutaw. Wala sila kahadlok sa Ginoo, ang nabot sa unahon na adto ko sa chapel, sa subdivision. Guyod nila, nagtalikod ang ulo. Sa kato na nasuluyo nun, nagsunod ba? Namuhimo pa dyan mga strange nga noise. Hindi ka po na ako kaya, wala kaya tayo ko na exposure. Daduktok sila. Oh, unsa man tuyo, unsa man na. Ang gitambag dito sa taga-chapel, dala na sa mental hospital. Unsa kay Ginoo? Ang ilang gituan beyond wasa kasabot unsay nahitabo, tradition ra gud ang gikuan basihan. Weak kay ang foundation. Tuod gidaan nila sa mental hospital. After 3 months, ang ilang uncle namatay.
So gikan sa katong nga hitabo, nidagan ang pila ka tuig, niabot ang adlaw nga gitangtang ang iyang papa sa trabaho sa iyang katungdanan ingon nga opisyal sa pantalan. So diha matud niya kung unsa ka paspas ang pagdato nga gikan sa naman sa Proverbs no, nga gikan sa kawat gikan sa dili maayo nga paagi nga na pod ka paspas nga mahurot. Ang ilang daghan kayo nga friends nga mo celebrate kauban nila tulo ka adlaw, 2 nights nga iminanay. Walay limit sa bisan unsa mabot sa nahuna nga buhaton, namiya tanan ang nahibilin ra ang ilang pamilya. Nabot ang mga adlaw nga naglisod sila, wala na sila kwarta. Ang uban nila mga gamit na baligya na to the point kay to sa subdivision ang uban nakapundar na nagtukod og balay, pangayuon nila ang mga damba man ng mga kahoy para isugnod para makaluto sila. Ingana niabot sila sa punto nga desperado kay nga naglisod na sila. Samutan pa jud kay nidagan ang mga kabulanan, niabot ang ilang igsuon, tulo sila ka igsuon nga lalaki na sila igsuon nga babae. Nabot ang ilang igsuon nga nagitom. Unya kalkag og buhok. Unya kung ma-imagine na nato para paghatag og detail, nag-make up siya kanang pang-imo kanang kuan, itom. Nya tungod kay hilak singot, itom na kaayo na ba dira pwede nato imong sample? Mo volunteer. Ang buhok na sa tubangan, hugaw kay naong. Nabot silang balay. Uy, naon sa maka nak dili mo tubag. Nagtuon sila og rape, gibinuangan. Wa sila idea na unsa kay dili mo tubag. Ang tao nga imong pangutanon niya, di mo tubag, wa jud kay idea. Sky is the limit. Unsa mabot sa mga nahuna, unsa nahitabo ng tawhana. Ang tingog babae siya, pero ang tingog kay lalaki. Nakalimot mo ko sa pangan, kay sigot ang matagngan nga Arnel. Mobalik lang ko sa katong gi-share ni Pastora nga si Sofia, nga also known as Marlon. Imbis Sofia to ang pangan. Naon sa maka Sofia? Dili na ko Sofia. Ako si Marlon. So naay something nga nahitabo sa ilang balay. Gikan sa beer house nga gibansay sa ilang subdivision na himo ng haunted house. Ang ilang angkol, nabali ang liog, naglutaw. Ang ilang igsuon, niabot, usab na ang tingog, wild na. Ang first nga step sa walay Ginoo ni adtog albularyo. Kamutan money is not an money is not an issue. Bisan wala sila kwarta, mangutang lang ta, mangawat basta maayo lang ni. Ang albularyo di ingon nga kuan beyond ni sa akong power, kusgan kay nang naa sa inyong igsuon. Wa man ka kuan ng albularyo, next level, unsa sunod nga level sa albularyo? Mangkukulam. Tus mangkukulam. Yang kani nga mangkukulam kay dili makit-an sa Metro Manila, kay nang adto sa bukid sa Bulacan. Biyahe sila dito. 3 hours ang biyahe. Pareha po sa tuburan. Pag-abot nila, ibabaw sa bukid na ay bahay kubo. Ang bis ang ipang design, decoration sa gawas, kay mga kaang, mga tanom, di ba? Nga naman na, mga seashells. Ang decoration kay mga bungo, mga skull. Hadlok sila pero wala sila choice, wala sila Ginoo, wala sila kadangpan. Inga nakalisod ang tao nga walay Jesus. Bisan asa mo abot, magkalisod-lisod, magkapangka-pangka. Ni uyon. Nasabot, deal. Sige, ato ta, dalon ka na mo. Di ko ka-imagine sa 3 hours, ang silang gistoryaan sa mangkukulam. Sa kuha nila dito. Pag-abot sa balay, kuha din ang mangkukulam sa iyang baon nga manok. Ang liog, gikuan lang sa, slight lang sa nga pagkahiwa. So, kung slight lang nga pagkahiwa, sakitan ng manok, nagkisi-kisi. Ang dugo ka nagpasad sa lambalay, gipisik-pisik nga to sa lang igsuon. Ang lang to Sofia. Marlon, lagi ko, Marlon. Yung may Marlon, Sofia. Princess Sofia. Marlon. Nya, paminaw sa magkukulam, di man dyan mada. Huwag ka nang kuhan lang. Ganang gamay lang, abli. Giputo lang ulo. Ang dugo.
Conclusion sa mangkukulam, dili gyapon niya kaya. Kay mas kusgan ni ang naaanding inyo igsoon. Bayad sila, pauli. Unsay albularyo mangkukulam, unsay sunod? Pare. Base niya siya sa real nga kuan na. Basta magkuan mo nga atong gibinuangan ang kuan dili. Tinod ni siya nga hitabo. Tawag nila si father dala. Si father na ikuyog duha ka mother. So mo tanan ta siya pastor kadili nang anong duha ka mother, nya usa ra ka father. So kuan na lang. Dugay na kay 1980s so pa ko na tao. Padayon lang ta sa story. Sabligan nag holy water. Sabligan na niya holy water. Di man yun mada. Katong galon na sluyo. Iligo ni Sofia. Ni samot man og kaisog. Wala reaction, wala effect. Bisan na lang gani mo asu gamay. Di ba mo na itong misconception? Nga kung makasasa tayo, matog simbahan sa Katolik, nga masabligan ka na, aso ka or mong sungay, mabalik, may iba nga na mga tradisyon na pasapasa. Wala effect. Albularyo, makukulam, pare. Ang sa sunod. Kaya po mo nga story. Si pastor, kay dili duha ka bukmader iyang kuyog. Ang iyang backup sa buluhaton. Tulos na kabuk ni Adto. Mo tanong mo, 8 years sila anong nakakontak man sila pastor. Kaya ang ilang uyuan nga lain, nga ginganlag Wilson, kung tinuod ni nga mga pangan. Ang dili ra tinuod kay si Sofia, si Marlon, ang tinuod kay si Pastor Arnel o si Wilson, tinuod ni sila nga pangan, tinuod ni nga mga tao. si Kuya Jimmy nagpaabot na nga. Si uyuan Manila, si Tito Wilson, kay magsimbahan man to sa born again, di ba? Mao mo dyan na born again. Dili man Christian to, born again. Wow, wala naman tay choice, what I hope. Di ba mauna ang kamaturan sa kalibutan? Pinaka-last resort, pinaka-reserva si Jesus. Mag-una pa dito sa Bombay, mag-una pa sa Linding. Pili ka, Palawan, asa makaman to? Palawan o sa Cebu? Palawan Express o Cebuana. Sunod, mangutang. Si Jesus, pinaka-last. Pa-check up na yun. Di mada, binisaya, doktor, pa-admit, di ka po mada, Jesus, mauna ang kinalasan, mauna ang truth atong panahon karon. Si Jesus nasa last. Mauni ang kabatuunan pod ani nga story, real life story. Tuod man si Tito Wilson, iyang gikuyog ang pastor. Tambuhatan naghatag naman ko pangan ni Marlon. Iyang tawag ang atensyon ni Pastor Marlo. Kuyog sa iyang badi-badi nga si Ed o si Pastor Eric. Nato sila sa balay ni Pastor Arnel. Pag abot nila dito, tuktok na sa gate. Saan akong pidig tuktokan na rin? Kanilang yapon. Nga ang tingog sa gate. Pag adto sa albularyo, magkukulam sa pari, si Sofia, walay reaction. Hilom ra kayo. So wala pa ni adto ang pastor, ang ilang balay kay magsigig ka rearrange. Mag-wild man siya. Ang lingkuranan, matukmod, ang refrigerator, ang TV. Sa inyong balay, magsige mo rearrange yung sala. So, paano lang, basin na ay, order lang, joke lang. Nag-wild si Sofia. Samtang naapas sa gate, nanuktok. Pag-suit nila, nagsamot o ka-wild. Mauto kong pinaka-best nga impression. Sagol. Mura magdangkin, ano? Pagsu nila, okay na mo, pagsu nila, nagsigig wild si Sofia. Pagsud na ni Pastor Marlo, Pastor Eric o Ed, ang papa nila ni Pastor Arnel, nagsigig tudlo. Mauni ang kuan. Ang gisulti sa pastor,
sagdi na siya, dili tana siya fokusan. Ang atong fokusan kay si Jesus. Unsay permiro nilang gibuhat? Pangutan ko ninyo, unsay permiro nilang gibuhat? Di ba mo tubag? Pangutan ko ninyo, unsay permiro nilang gibuhat? Nagkanta sila. 1983, unsa man ang mga kanta ning panahon na? Ang gikanta nila kay, this is the day that the Lord has made, Sumpay, we will rejoice and be glad. For this is the day, we will rejoice. For this is the day that the Lord has made. Si Pastor Arnel, o ganyan mga pamilya, unsay meaning sa this is the day that the Lord has made? We will rejoice. Maglipay ta nga, nabuang na nina, kuha na nina, demonyuhan, nayawaan. Pagkuman sa this is the day, gipunan pa yung laing kanta, gimitli ba? Kuhan. Unsay sunod nga kanta? Wala pa ng karon ng adlaw. Karon sa atong panahon, kay lain naman, this is the day that the Lord has made. Plant Shakers, Vineyard. Kanta sila, sunod sa this, that the Lord has made. Sinyas ang song leader. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Alive, mag-rejoice. Maigsoon, wa pa sila na human o kanta, na-deliver na si Sofia. Grabe kayo kagamhanan ang ngalan ni Jesus. Wala pa gani nagbatbat sa pulong sa Ginoo. Wala pa gani giampuan. Wala pa gani gilayhans. Ang lip service kay useless atong ganang nga sitwasyon. Pero ang kasing-kasing nga duol sa Ginoo, the prayer of the righteous avails much. Diba sa James? Mao na nga andam jud ta mga Kristohanon kay mga sundalo ta ni Kristo wa ta kabaw tawgon kasi yung inyong trabahoan. Wala Christian man to siya na amay morag kanang dili ingon ato diri mo wag ta man akong baon nagaudto ganong kanon may bilin ang sudan na wag tang itawag ka katay na dito this is the day magson sa pagkanta pa lang nato sa to pa lang mga pagdraig ang presensya sa Ginoo kay arang na more than enough na nga mo pahawa sa dautan nga espiritu. Amen. Hallelujah. Atong hatagan ug masipang pakpak ang Ginoo. Akong gitawag ang worship team nga moari sa tubangan. Maigsoon samtang nagpadulong sila diri. Hinumduman nato. Undangon na nato ang lip service. Ari lang sa baba. Importante ang atong kasing-kasing. Ang tibok nga pagkakita nga grounded. Nagsunod yun, nagbasa, manindog tantanan sa pulong sa Ginoo. Ato tong kantahan katong part ganin sa bridge, Yahweh will manifest